for Him to return as our Savior. No? So kita gali nga mga katawhan sa Diyos, hindi kita taga-kalibutan. Kaya hindi man kita taga-kalibutan, ang tanan ba nga butang sa kalibutan may anak sa expiration? Amen. Yeah, no? Bulong, pagkaon, even mga gamit, di ba? Even ang mga brand new mga cellphone, mag-abot ang mga tion sa mga tinuig or ang tion nga mahimo na siya nga, hindi na siya good as new. No? Mahimo na siya nga old. Meron gid sang expiration, kag mag-give up mo gid siya. Tama? So same na sa aton nga kinabuhi. Ang aton nga kinabuhi may ara sang expiration. No, tanan ta kwaon ta ni Lord. Pero ang gusto sa Ginoo nga aton nga andamon, ang aton nga ikaduha nga kinabuhi. Kita tanan nagaandam kita sa matag adlaw. Tama? Nagapreparar kita sa aton nga kaunon, sa aton nga ipiste, tama? Tama ba may ala pa diri nga pagkabuas may ala kalaktan subong pala nagahuna-huna ka na kung anong imo nga mga daralon? Tama? Kung nagapangandam ta sa mga butang kalibutanon, how much more sa aton nga kalag? No, how much more kung diin kita pakadto? That's why maabot man ang punto sa aton nga pagpangalaga nga uyugon kita. For this is the year of shakening. Nabalay mo katapat, this is the year of shakening. No, uyugon ang aton nga pagtuo. Lord, magpadayon pabala ko, Lord. No, kadamo-damo sa mga crisis. Damo-damo sa mga problema. Damo-damo sa mga balatian. Damo-damo sa mga ginaagian ng matag-isa. And I believe ng matag-isa may ara sang silent battles. No, may ara sa mga something sa heart nga, Lord, no, ginakapoy na. Sometimes duhalos gusto natin mag-give up. Pero ano hamba sa atong nga speaker last Lord's Day, do not stop. Do not give up. No, especially kaning aton nga pagpangalagad. No, hindi naton siya basta-basta nga i-give up. Kaya nga man, amo ning pinaka sigurado kita nga ang aton nga pagpangalagad may ara sang pakatuan. No, may ara sa ano ba? May ara sang reward. No, hindi siya sang wala sing bili, wala sing pulos. Because the word of God says, kwaon nga kita sa iya nga pagbalik. No, kwaon ta ni Lord Diyos, si mamang nauna lang siya, pero kita talang magsunod ta sa iya. Nga man, hindi aton nga hindi aton nga permanente nga balay. No? Mga kita nga si bakong palayo. No, pero ang kamatayon, ara sa kamot sa Dios. Wala sa aton nga kamot. Biskin ano naton kapugong. Biskin naton kabang nga Lord, hindi lang anay. No, mga baka Lord, too early pa. Pero ang kamatayon, ara sa kamot sa Dios. No, hindi kita makabuot sa pamaagi sang Ginoo. No, makabuot pa kita sa kamatayon sang tao? Hindi. No, may ara sa mga bata pa. That's why kung maglakad kita sa sementeryo, dito natin ma-realize nga hindi gali pa kusganay, hindi gali pa alamay, hindi gali pa kwartahay ang kamatayon sa isa katao. Pag time na sa isa katao, kaon siya sa Ginoo, time niya naging. But glory to God, tungod samtang buhi pa ta, may ayak kita sa itawag na grasya. Na ano ang gusto ni Lord nga ato nga maintindihan? May ara sa kaluoy ang Ginoo, nga may ara pa ta sa panahon nga mag-repent, mag-reconcile, i-restore ang dapat nga i-restore. Kung naluya na kasi mo pagpangalagad sa kay Lord, kung nadula ng first love, then i-restore na. Amen? Kung sometimes may ara sa mga broken relationships sa family, then today is the right time nga maghatag sa forgiveness, kag mangayo sa forgiveness. No, hindi buwas, hindi sunod tuig, hindi sunod adlaw. Subong ang tama nga panahon. Kaya wala kita kabalo sang aton nga kamatayon. Because this is not our permanent home, but heaven is our home. Ang excited si Lord, wala sang iban nga pamaagi nga ma-experience naton si Lord fully or maupod naton si Lord kundi amo ang kamatayon. Di ba? Balik-balik naton ginasangyaw, dili nga ang kamatayon di naton dapat kahadlukan. No, sa isa ka kamatayon may ara sang kadaugan. Amen? No, ibutang sa imo nga kasing-kasing kaguna-una nga you are a citizen of heaven. No, that's why hindi natin i-focus ang aton nga mga mata, ang aton nga mga kasing-kasing sa mga butang kalibutan. No, so naka-feel diri sa crisis. No, naka-feel sa linog. Diba? That's why tungod sa linog may mga online class. Ibis nga grabe tani ang no, ang ano ba, ang peak sa
pagbaligya, ginansya, no? Pero nag-online class naman. Tama? No? Wala sang kasiguraduhan diri sa kalibutan. Ang aton nga security or kasiguraduhan ara lang sa kamot sa Ginoo. No? Ara lang kay Lord ang aton nga security. That's why sa pulong ni Lord naghambal, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sometimes ma-focus na sa pag-eskwela, ma-focus na sa pagtrabaho, ma-focus na sa pagnegosyo, ma-focus na sa pamilya. Hindi na mali nga maghatag kita sa higayon panahon. Pero ang gusto ni Lord nga i-focus nato ng aton kaugalingon dira sa Ginoo. Kaya kung kahaon man ta ni Lord, no, makahambal kita nga, Lord, no, mabasol sa kun, well done, my good and faithful servant. Na-excited ba tatanan? No? Nga kaunta sa Ginoo? No? Hindi lang anay, no? Hindi lang anay, no? Hindi lang anay, no? Excited na yaman. No, what is the revelation of the Lord for me? No, syempre as human as we are, may mga time, Lord, too early man, no? Pero ang ni Lord, sa madali o sa madugay, kaunta sa Ginoo. Amen? Sa madali o sa madugay, ang kinabuhi natin may aras ang expiration. Sa madali o sa madugay, ang kalibutan din ni ato nga permanent home. Talanta diri nga ara diri sa iglesia kaunta ni Lord kay iya kita sang Dios. No, hindi kita iya sang kalibutan, iya kita sang Dios. That's why ang word ni Lord nagsiling in Matthew 6:10, may your kingdom come upon soon. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. Anong ginapaintindi sa word ni Lord? Gusto sa Dios kung ano ang himuon naton sa langit, ginahimo na naton diri pa lang sa kalibutan. No, ano ba ang ginahimo naton diri sa kalibutan? Kanang pag-praise and worship. Pag-praise and worship sa langit, wala dito nga nagtanaw-tanaw ka. Nag-observe ka, nagkilatawanay ka mo. Kaya nga man sa langit, grabe ka, seryoso. Holy. Ang ginaserve natin sa langit, hindi na basta-basta nga tao. Hari sa tanan nga hari. Ginoo sa tanan nga Ginoo. Diyos sa tanan nga Diyos. Diba? Kung dili sa kalibutan, ang ginano nila may excellency. Diba? Pag mag-abot ang hari diri sa kalibutan, ano ang ginahimo sa mga tao? Mga gwardiya na gano'n sila? Nagaluhod. Nag-bow down. When you feel the presence of the Lord, you need to bow down. Tungkol kaya ang ginasimba natin diri hindi tao. Wala ka diri para mag-alagaray sa matag isa. No, para magpa-impress sa matag isa. No, para mahambal sa matag isa, ay si ano, daksik to siya, kaya wala siya absent sa simba. But we are here because we please the Lord. We serve the Lord. Ang Ginoo nga gina-serve natin diri ang manang Ginoo nga i-serve natin man din sa langit. That's why the word of God says, let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Nga dalaon naton ang kultura sang langit diri sa kalibutan. Ano ang kultura sa langit? They bow down. They worship the Lord. Even the angels bow down. No, hindi lang na bow down na nga. Sige, maluhod-luhod ta. No! Our heart bow down at the feet of Jesus. Ang ginatalaw ni Lord kasing-kasing nga mapainubsanon. No, gusto sa Dios nga aton nga kasing-kasing aton nga ipaubos dira sa Ginoo. May mga panahon man nga nakasala kita, may mga panahon man nga nagkamali kita, may mga panahon man nga nabalaka kita, may mga panahon man nga nagaduha-duha kita. We need to bow down our heart at the feet of Jesus. Nasa dili na balaka. No, kami lang nga nag-amen ang iban, wala gid ka balaka. No? This life is full of surprises. Tama? Amen. No, ma-surprise kita sa mga nagkalain-lain nga mga nahitabo sa kalibutan. Subong maayo pa ang relasyon. Dugay-dugay, bikil na. Tama? Subong maayo pa ang dalagan sa negosyo. Dugay-dugay, tingala ka daw. Why na binta? Tama? Subong maayo ang dalagan sa trabaho. Tingala ka, bigla kayo pa-resign. Maayo ang dalagan sa mag-eskwela.
tingala ka nga daw. Failure ka. Tama? Because this is not our temporary. And this is not our permanent home. No, gusto ni Lord nga maintindihan natin that we are ambassadors. Hambalin mo katapat, you are ambassador. 2 Corinthians 5:20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Grabe na, hambalin mo katapat, come back to God. Na ano ba yung ambassador? Ang matag lugar, may ara sa mga ambassadors. For example, sa Pilipinas, may ara sa ambassador sa China. Ba? May ara sa mga ambassador sa Indonesia. Na mga ambassador, halin sa nagkalain-lain ng lugar. Ano ba ang role sa mga ambassadors? They represent their country. Tama? For example, taga-China ka. Ang gina-represent mo ang country sa China. Kung taga-Indonesia ka, gina-represent mo ang country sa Indonesia. Taga-Diita? 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 Langit. Taga? Langit. Taga-langit kita. We represent the heavenly culture. Amen? We represent the kingdom of God. Pag ang isa ka ambassador or ambassadress, ma-attach na gani sa iya nga ginistaran nga balay or ginistaran nga nasod, mahimo na siya nga traidor. Ang isa ka ambassador, pag may aras ang gira, amo na siya ang una nga ginapapauli sa ila. No? Subong season na sa tinguli. Tama? Tinguli! No, pero sa una sa mga nagapungko ba, Lord, hindi lang alay sa mga Lord. No, hindi lang sa mga Lord. Dahil po ko sang handom. No? Actually, season na subong sang tinguli. Pag isa ka ka-ambassador sa country, for example, ambassador ka sa China, before ang gera nga mag-grabe-grabe na sa Pilipinas, paulion ka na dito sa imong naso. Kag before pa man nga, di ba, nakabalo ba nga may arasang tribulation, no, may arasang tinakanay, before pa man ang grabe, mahitabo sa kalibutan, paulion na ta sa Ginoo. Kung saan una matabo, arat na sa kamot sa Ginoo. Pero naka-realize baka mo nga, tama Lord, no, grabe na ang kalibutan karon. Nagkainit ang kalibutan. Tama ba? Dati, kaning sulala, pwede mo lang din siya masulay alas 12 sa ugto. Alam mong ginamit nga sulay? Kanang maglakad ka sa dalan nga wala ka payong, wala ka pantong, pero subong, di na gid makaya. How much more sa Jensen? Alas 9 pa lang, nagatagiti ng init. No? It's Jensen talaga. No? Grabe dito ang kainit. And even diri sa sulala karon, grabe na ang kainit. Ang kalibutan gali, matag tuig nagkainit nga nagkainit. Nga ginapafeel natin sa ato ni Lord. Kaya kung hindi kita magtinarong sa ato nga relasyon sa Ginoo, sa impyerno kita pakadto. Kag mas init, mas doble, triple, 10 times ang kainit sa impyerno. That's why ang magpili sa aton nga destiny, ara sa aton. Wala kay Lord, wala sa ibang nga tao. It's our decision. Hindi kita magbahay, or hindi natin mahayo ng ibang nga tao. Kasi ano, abi, nabalaya ko nga, hindi na ako mga lagad sa Ginoo. Ginabalaya niya, abi ko, mag-contact na lang ko. Ay, si ano, abi, ginabalaya ko nga, malik na nga relihiyon ang ako yung ginasublan. Sino din naka-encounter kay Lord? Sino din nakasinatik sa gugma sa Ginoo? Sino din nakasinatik ka ng Lord, may aras ang kalinaw sa ako nga kasing-kasing. Although may mga pangabudlay man, siguro may mga ara man sang kalistanan, pero kanang kabalo ka nga may ara sang nag-back up sa imo. Kabalo ka nga may ara ka sang dako nga Ginoo. Amen? That's why hindi natin ipaghatag ng aton nga citizenship. Huwag tayong maging traitor sa kay Lord. Because this is our privilege nga gitawag ta sa
Ginoo. Matthew 5:13 to 16. Sige, ginahangyo ko ang tanan sa pagbasa. 1, 2, 3, go. You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. O sige na, mahaw ba ang tanan? No? Wala ka pa mahaw ba? Padayon! 15 to 16! 1, 2, 3, go! No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand, where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out of all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. So, sa pinaka, no? Para maintindihan natin, we are the salt and light of this world. No? Pag ang kaparat daw madula, no, wala ulos. Meron ba sa asin hindi parat? Hindi, wala. Tama? Anong ginamindari? Gusto ni Lord nga aton nga halungan ang aton nga pagkatinawa. Halungan naton. Kag gusto sa Dios nga mahimo kita nga kahayag. No? God wants us nga mahimo kita nga kasanag. No, hindi kita isawayon nga, ay Kristohanan gali na siya. No, mas maayo pa man ang unbeliever sa iya. Tama? Tama ba? No, that's why this is a race. You cannot judge me and I cannot judge you. Pero makitaan sa binuhatan. Ang tuod nga na born again, ang tuod nga na bago, makitaan sa binuhatan. Sa pamatasan, hindi lang sa ay born again ko. Ay nabago ko. Hindi lang sa karatulang ang born again. Pero makitaan sa ginawi. Pag ang kaparat daw, madula, wala na sang bili. That's why young people, ang imo kadasig karon ano ang makakawat sina. No? Ano mga kawat sa kadasig? No? Cellphone, love life, ano pa? No? Kapisihon, no? Kainit sa no? Kanang hiuyon sa kalibutan. No? Even sa parents, ano makakawat sa kapisihon kay? Wala naghambal si Lord nga hindi kita manginabuhi. Nga magtulog lang kita kang maghigda. Kag magpamayumiyo. Kabagay sa word, hindi ko magpakala ng mga tamad. Tama? Pero ano ang gusto ni Lord nga maintindihan naton? No? Ano ang gusto ni Lord nga maintindihan naton? Ano ba sa Word of God? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto sa Diyos nga unahon ta siya. Ang tanan iya lang nga, ito ka. No, i-challenge niyo mo katapat, be a salt and light of this world. Ang tanaw mo sa mata. No? No? Balik mo sa mata. Be a salt and light of this world. No? Gusto ni Lord nga mahimo kita nga asin kag suga sa kalibutan. Na kung makaklaim kita nga I am a Christian, makahambal kita, ay nag-agree sila. No? Pero pag maghambal na, I am a Christian, kung sila, ay, Kristohanan ka gali. No? Delikado. No? Hindi lang ta. Pero gusto ni Lord, kasamtang buhi pa ta, aton nga baguho ng aton nga mga kinaiya. And I believe, with all my heart, nga sa subong buhi pa ta, tungod kay ginaproseso pa kita ni Lord. Kung baga walang pa ta natapos, we are not, hindi pa ta sa mission accomplished. May assignment pa kita. Walang pa natapos ang pagproseso ni Lord sa aton nga kinabuhi. Colossians 1:13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Gusto ni Lord nga maliwat ta kay Jesus. Sino daw ta maliwat? Jesus. Kay Jesus.
Do you agree with me nga ang tanan nga mga bata ang kinaiya nila halin sa ginikanan? Nagkapati ba kita sina mga ginikanan? Nga makita nyo nga kinaiya sa inyong mga bataan naghalin na sa inyo? Tama ba? Wala na naghalin sa kapitbahay. Arang pagkamaldita, pagkapalasabat, no? Magpasaway. Nag-agree ba mga ginikanan? Amen! 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 Ang katigas ang ulo, ang pagpasaway, ang pagdinungol, nahimot niya nga batasan sang ginikanan, sang bata-bata pa, tama ba ginikanan? No? Kung isa lagi na nag-agree pa. No? Tama ba? That's why damo sa mga bata nga naghambal nga, ay hindi naging ko magbago, kaya nagliwatid ko kay mama. Nagliwatid ko kay papa. Amo gining amon nga batasan, amo gining amon nga kinaiya. Pero ang pulong sa Ginoo nagsiling, gilukat ko ikaw halin sa kangit-ngit. Kagi-transform na ka, parehas kay Jesus. Gusto ni Lord nga mahimo kita nga liwat kay Jesus. That's why hindi na taliwat sa mga ginikanan. Diba? Naman naghambal nga ilog kagid sa imong nanay. Ilog kagid sa imong tatay. Tama ba mga mama? Kung ang bata mo makita mo ang batasan sa imong nga bana sa iya, ano ginambal sa mga mama? Liwat kagid sa imong nga tatay or ilog kagid sa imong nga tatay. Kung mga papa naman makita ng batasan sa mama sa mga bata, no? Ilog kagid sa imong nga inahan sa imong nga nanay. No? Kaya nga man, ang mga anak, amo na sila ang mga salamin. Ginapakita sa mga anak kung ano ang batasan sa inahan at amahan. Pero gusto ni Lord, subong nga ara na ta sa kamot sa Ginoo, hindi na dapat taliwat kay kung sino pa na, kay lola, kay lolo, dapat liwat na ta kay Jesus. No, amo ginabi ning amon nga kinaiya, amo ginabi ning amon nga batasan, amo ginabi kami sini. No. That's what the Word of God says. Ang kultura sa langit, dapat dalaon natin diri sa kalibutan. Kung ano ang kinaiya ni Jesus, ang dapat ng aton nga kinaiya. Introduction. No? Introduction pa lang ta. When we receive Jesus, we did not just gain forgiveness. We receive a new citizenship. Heaven became your home country, and earth became your assignment. God never saves people just to take them to heaven later. He saves people to bring heaven on earth through them now. Nakabali mo ka tapat, may ara kasang assignment. No? So, may ara na ba sa mga utang na ginaspeak si Lord sa aton? No? And I praise and thank the Lord, no, before pa man din kuha ni Lord si Mamang, no, nadala niya gid sa tiilan ni Lord, nadala niya gid sa tiilan sa Ginoo si Uncle Buloy. Amen. No? For almost pila ka 7 years, no? Nga, grabe na. Pero ang bagay ani kung sa pagkaon pa, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Walang matigas na puso sa mainit na pag-ampo. Amen? No, sa mainit nga pag-ampo, wala sang tigang nga kasing-kasing. Kung anong gina-pray mong imo nga mama, papa, utod, always remember, nagit-an na sa Dios. No? Nagit-an sa Ginoo ang imo nga mga pag-ampo. Karon wala pa na. Kag basi maghambal ka na, Lord, hindi lang anay mahitabo, Lord, kag basi kung mahitabo makuha mo na ako ng kinabuhi, Lord. No? Kay basi amo ni ako nga assignment, Lord. No? Hindi kita mahadlok. Kaya nga man, ang kalibutan puno sa kasakit, puno sa kagubot, puno sa pag-antos. No, pero ang langit, no, sa langit wala na sa kagubot, wala na sa pag-antos. No? Puno sa kalipay, puno sa pagpasalamat. No, maayo pa ang kurin na kainomdo magsimba. No, kailan na, putpot ko na putpot, no? No? That's why, panganduyo natin ang langit. No? Nga balik-balik ang mensahe sa Diyos. Nga balik-balik ang gina-encourage kita. Nga balik-balik ang ginapaintindi sa aton. Kaya sometimes malipat kita. Sino malipat na rin pag may problema? No? Sino malipat na rin pag dakot ako na yung utang?
Oh, bayla, kaya ang utang maimpas na. Kung kao to sa Ginoo impas na lang ang utang. Ano, Krista na, ano ay naman ukot? No? But always remember, gusto ni Lord nga aton nga maintindihan ang aton nga tawag. Ikaw kag ako may ara ta sang tawag. Ang tawag naton para mahimo kita nga asin kag suga sa kalibutan. Asin kag suga sa aton nga panimalay. Asin kag suga sa aton nga pamilya. Asin kag suga sa aton nga mga kaparintihan. Kung diin man kita dalahon sa Ginoo, mahimo kita nga asin kag suga. That's why gusto ni Lord, hindi lang kita ma-focus sa aton nga pagpanginabuhi, na makakwarta kita. Hindi lang kutok na itong kwarta, para makasunod ang kwarta. Lord! Kwarta, Lord! No? Nasayod si Lord, kabalo si Lord na kinahanglan natin ang kwarta. Pero gusto ni Lord nga isipon natin nga hindi lang kita diri mag-settle. Kung may opportunity, lakat. Kung may opportunity, pakikuban, no, nalipay ko, no, kay, before gikuha ni Lord si Mamang, nakalakat siya sa 2 ka-anniversary sa mga daughter churches. Lakat siya katupi, lakat siya sa maitong, no, first and last niya nagalitong pag-committee sa Divine Encounter, no, pero, bisan sa pinaka, no, last na days or months ay ang kinabuhi. No, I believe si Lord itong nag-convict sa iya. Amen? Kag kung gina-convictionan kita ni Lord nga mag-join sa Divine Encounter nga mag-committee, no, hindi kita magbalibad. No? Babalik ka, Lord, hindi lang Lord, kasi ako man sunod, Lord. No? No? Ipagamit nato ng ato nga kinabuhi, samtang buhi pa kita. Anong realization ko? Hindi kinaton mapaktan ang ato nga kinabuhi. No? We have a friend, no? Classmate namon ni Casey ang iya nga ate. So ang ate niya, classmate ni Casey, ang isa niya ate classmate ko. No, tong nabungkuan sa Dole. Bago lang napatay ang papa last month, January. No, December. And grabe siya ka-sudden. Ang ilang nga manghod, ikatatlo nilang utod. And sa kailan sa motor. Naglakad sa trabaho. No, nabungkuan. Tama? Nabago pang ulo. Patay. So hindi kita makasiling nga safety ko, Lord. No? Habang ganyan sa kon nga isa ka barkada, wala pa siya nag-helmet. No, wala pa siya helmet. Pero may anak kami sa isa ka kilala nga classmates ang ate ko last year, January gapon, same accident gapon. 1 month or mansari sa iya nga anak. No, from Lake Cebu nagpauli siya, gibungguan siya sa hubog, naka-helmet, patay gapon. May helmet ka o wala ka helmet, kung panahon mo na gina. Tama? Hindi ka makabangalor, hindi lang anay, Lord. That's why isipan nga tagalangit ka. Amen? This is not our hope. Damo-damo, parents, damo-damo ka pangarap sa imong anak. Man bilang isang anak, damo-damo ka pangarap sa imong parents. Pero mas labaw ang pangandoy sa Ginoo. Pangandoy ni Lord, makaupo niya ta one day sa langit. Damo ng pangarap ni Lord sa aton. No, may problema, ta subong ikadlaw lang na. Diba? No? Kung may problema ka subong, sige lang, itugyan na sa Ginoo. No? No? Kay matapos na tanan nga problema. So that's why our life is certain, but death is uncertain. No, hindi kinaton mapaktan ang aton nga kinabuhi. No, then kato nga time, tong phrase pa lang napatay tong mangod sa classmate ko na kasilingid ko nga, Lord, ipagkamit ko, gitsib ako nga kinabuhi. Pagkamit ko, gid Lord. Kaya wala ko nasagod sa nang mong kwaon. No, bahala na Lord. No, kaano man ko Lord, pero kanang dahil mo kang galamiton sa buluhaton sa Ginoo. May mga tao nga naluwas pinaagi sa imong kinabuhi. No? May mga tao nga nadasig, na-encourage pinaagi sa imong kinabuhi. Nalipay, nakakilala sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi. No, dito na ka-realize nga, grabe Lord, no? Sila patay sila, pero wala sa kabalo sila nga purpose. At kung wala kita nakabalo sa itong nga purpose, no? Bilang isa ka kanang
Iyang professional, ang purpose mo, magpadato, di ba? Ano ang purpose ng kalibutan subong? Maglakad sa mga places, maglagaw, tama? Hindi na mali. No, mag-enjoy, hindi na mali. Magdako ang savings, hindi na mali, pero gusto sa Ginoo na may ara sang tumong ang imo nga pagkinabuhi sa kalibutan. May ara sang purpose. Wala ka gintawag kay wala ka purpose, gintawag ka kay may purpose ka. Number 1, our true citizenship is in heaven. Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Citizenship defines identity, rights, values, and responsibility. You may live on earth, but you belong to another kingdom. Heaven's culture must shape your lifestyle, not world system. No, gusto ni Lord nga maintindihan naton nga grabe gid ang pagbirasang kalibutan sa mga anak sa Dios. Tama? That's why kanang kapigaduhon, isa man lang ka mga butang, kung wala ka kwarta, di ka maningkamot nga magkakwarta, ikamot ka. Tama? Ibig ka pagkaaga, mag-ampo ka, pagkaaga, Lord, may kwarta. Dayon ka, bangon! Tama? Bangon, ligo, mangita sa pamaagi ng mga kwarta. Tama ba? Realidad niya ito na ginastoyahan. Tama? Pero gusto ni Lord nga na, ari ko diri. No, before pa man ta magawa sa kung nga mga panimalay, ampo ta sa Ginoo, Lord, huwag kusing kwarta. No, Lord, dalaha ko kung di na may kwarta. Tama? Diba? The Word of God says, be specific. Nasa Word of God, be specific. That is the Word of God. Ask and you will receive. Gusto sa Dios nga ato nga bugos nga pagsalig ara sa iya. Nga may mga butang, may mga panahon nga wala kitang kwarta. Kaya kung damo na kitang kwarta, daw ano na ba? Kampante na ba? Tama? Okay lang Lord, pagkasakit ko, may kwarta man ko. Okay lang Lord, bisan ano pa lang ang magalastuhan, may kwarta man ko. Pero pag wala ka kwarta, makapangamoy yung agad nga, Lord, buligi ko. Tama man? Lord, maluoy ka. Lord, grasyahin ko. Tama? Pag may kwarta, gani, okay lang. Tama? Kung may kwarta, away ang pampo, sirit. At pag wala na balon, away na kwarta, Lord, maluoy ka. Grabe ka pagpangamoy ba? Pero si Lord, faithful siya. Ang pulong ni Lord, I will never leave you nor forsake you. That's why the Word of God says, sa panahon daw nga musangpit na siyang pangalan, sabton niya kita. Prophetic insight, many believers are spiritually powerful but live like earthly refugees instead of kingdom citizens. Ano mga refugee? Di ba na mga refugee, kanang for example, may gera? Tama ba? Tapos naglakan sila sa mga ibang nga places. Nagpaampun sila ba? No? Always remember, nga hindi kita adapted lang sa langit. No? But we are from heaven. Tagalangit ta, naglakan na din sa kalibutan kay may mission. May assignment. Kakarang imong assignment, amo nang singlo ni Lord sa imo. Kung kaon mata sa Ginoo, pamangoto ni Lord, di ka mustang imong assignment na ginhatag ko. Di ba? Ang mga teacher, nagapaningil ba sa assignment ng teacher? Tama? Pero sometimes to, maghimo kita sa assignment pag sa eskwelahan na. Pianay na. That's why, may mga butang nga ginahatag si Lord sa aton. No, may mga ano ba, may mga butang nga dugay na mga tuman, pero si Lord gracious. Grabe ang grasya sa Ginoo. Kutob, wala mong panahimo ang imo nga assignment, padayon ka nga ginaparealize ni Lord nga may ara ka sa assignment. No, padayon ka nga ginapakita ni Lord sa imo nga may ara ikaw sang assignment. Alam bali mo katapat, may assignment ka nga dapat himuon. Okay? So again, let's read this declaration. 1, 2, 3, go! I am not defined by the systems of this world.
I carry the culture of heaven. Ano daw ang kultura? Iyasang Heaven. langit. Ano bang kultura sa langit? Meron pa sang pagpasailuanay sa langit? Ang kultura ba sa langit puno sa gugma? Amen. Puno sa pagpailob? Amen. Kaginano habang nag-worship, no? Doon may alugid sa akong nga, Lord. Tagaib bagid ko sa pailob sa mga bata. No? Kay, grabe gid. No? Hindi kayo basta-basta maging nanay, no? No? Pero tigid, sawayin mo ka isa. Hampalan mo ka isa. No? Grabe gid, no? Pero si Lord, grabe ang iya nga pagpailog sa imo. Kag sa akon. Ama? Ang number one nga nagpailog, or kabalo ka mo sa pailog? Patient pa. Number one nga naging patient sa imo si Lord. Kapilata iwi ni Lord. Kapilata ligawan ni Lord. Kapilata i-pursue ni Lord. Hasta maintindihan natin nga, ay anak, galit ko sa Ginoo. Ay grabe gali ang privilege na gihatag ni Lord sa akon. Si Lord, number one, naging patient sa imo kag sa akon. That's why, kitagaan mo ni Lord sa kasing-kasing nga maging patient man sa iba. Kung ikaw matured, hindi ka magpaubos. Amen? Kung may mga tao nga immature, then i-pray sila nga maging mature. Nga sila man one day, maintindihan nila nga ang proseso galing sa pagpangalagad, hindi gid malikayan. Ang kinahanglan gid sa pagpait. Sa journey natin kay Lord, damo-damo ta sa ma-experiensyahan. Sa nangalagad ka kay Lord, wala na ba sang problema? Nagdamo, no? No? No, nagdamo. Pero actually, kung wala ka ba kay Lord, ara na ng problema. Wala mo lang na-identify nga problema na siya. Pero sometime nga ara na ta sa Ginoo, dito na ito nahambal nga, Lord, problema galing. Na-recognize na natin ba? But glory to God, tungkol may ara kita sa buhig nga Ginoo nga hindi kita pagbiyaan. Amen? Ang bali mo ka dapat hindi ka pagbiyaan sa Ginoo. Hindi ka pagbiyaan sa Ginoo. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Hambalin mo katapat, you are the firstborn of God. Anong firstborn? Panganay. Nung kita tanan, hindi man ta panganay siguro sa anak, pero panganay ta atubangan sa Ginoo. Kung ikaw ang nauna sa imo nga pamilya, hindi ikaw ang panganay sa pagpangalagad kag sa pagtuo. Pag gusto ni Lord, bilang isa ka panganay, maging responsible enough ka, kang imo nga birahon sa tiilan sa Ginoo, ang imo nga mga upo. No? Hindi ka magsugod na maabot ang punto sa kinabuhi nga ikaw gawas nun, naluwas ka, pero ang imo nga pamilya wala naluwas. Wala nakakilala kay Lord. No, pag dito ko na-realize kanina, actually si Mama, she is my first disciple. No? So si Mama gid ang nag-first nga nag-agree nga mag-divine encounter. No? Hindi mandali ang proseso. Pero ara ang proseso nga ginatawag kag may ara sang amat-amat nga kabaguhan. Amen? And that's why do not stop praying. Do not stop believing. Do not stop doing kung anong ginapahimo ni Lord sa imo karon. Hindi mo man makitaan nga, Lord, idugay naman, Lord. Pero wala natulog ang Ginoo. Kag bilang isa ka panganay sa pagpangalagad, ikaw tong forerunner. Kung forerunner ganin ka, ang tanan nga mga kasakit, pagsulay, ikaw gid ang makaagom. But always remember, ang saad ni Lord, hindi niya mag-i-allow ang mga butang na hindi mo kaya. Nang bali mo katapat, kaya mo ng problema mo sa buhay. Amen? Kung ang problema mo subong imo nga bana, kaya mo na. No, kung ang problema mo subong imo nga asawa, no, kay kaprotay ko lang, kaya mo na. Kung ang problema mo subong imo nga anak, kaya mo na. No? Kung ang problema mo subong imo nga ginikanan, kasama sa Word of God, wala daw sa mga problema or pagsulay sa kinabuhi, nagihatag Lord nga hindi natin masarangan.
No, sometimes mga parents, ay mga anak, patakan sa tunigilikanan, no? Tama? No? Tama ba mga anak? No? Isa doon kataraka. Tama? Or may mga parents man nga matakan sa mga anak. But always remember, sila ang i-entrust ni Lord sa iyo. Especially parents. One day sa langit, ang ipaningil ni Lord sa imo, hindi iba ng tao, kundi ang imo nga anak, kamusta sila? No? Anong imo ginhimo nga naabot sila sa tiilan sa Ginoo? Mga kapipas, kisa Sabado, bili na lang kay Sabado. No? One day, actually, ang first disciples, ang first ministry sa mga parents, anak. No? So mga parents, may anak ka mo sa responsibilidad na dapat tumanon. Mukuta imo nga banadra or asawa, kamusta atong anak, no? No, kamusta? No, kamusta sila? Kamusta ang ilang journey nila kay Lord? Kamusta ang ilang pagpangalagad sa Ginoo? Number 2, kingdom citizens think and live differently. That's why, kung isa ka kaanak sa Diyos, do KJ ka na. Ama? Kung isa ka kaanak sa Diyos, you are so different. Naiiba ka sa lahat. Now, one time, hindi ko pakilala si Pastor Marms, nakinan ko siya sa JFI, nag-same school kami ito, nag-transfer siya. She's really different. Basta iba gid siya kanang mga bago nga. Siyempre ako dati I'm so worldly. No, I'm bako lang na no kanang grabe ko ka pala barkada. No, grabe ko ka kanang ano gid ba? Kanang kalibutan gid ka compromise sa kalibutan. No, though kakilala kami kay Lord, we grow up sa isa ka Christian nga family, pero ang influence ng kalibutan amo man ang akon nga ginasunod. That's why dito ko na-realize, ay okay. Ipagid ka lang espiritu sa Diyos at espiritu sa kalibutan. Amen? That's why kung anak ka na sa Ginoo, matingala ang palibot mo nga, lain ka na. Kaya nga man, ang spirit mo, lain na sa ilang spirit. Ang spirito nga nagadominar sa imo, right and true, Holy Spirit. Pero ang spirito nga nagadominar sa mga unbeliever or wala kakilala kay Lord, wala relationship kay Lord, ang kalibutan nga, spirito. Hindi spirit ni Lord. That's why matingala ka nga sometimes is to halon ka na, lain ang spirito nga nagagovern sa imo nga mind. Kaya man, may ara sa mga loophole. Pwede unforgiveness. Basta word of God, forgive. For I have forgiven you. Hindi lang unforgiveness sa ibang tao, unforgiveness mismo sa imo kagalingon. No, pwede ka ng mga butang ang ginapasurrender ni Lord, wala mo gisurrender. No, damo sa mga butang, pero gusto sa Diyos. No, gusto ni Lord nga maintindihan naton that we are different from the people of this world. Kaya hindi taga kalibutan, taga langit. Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para maintindihan naton ang katuyuan sa Dios maayo, hingpit, kag makapalipay. Kingdom citizens walk by faith, not by fear. Gusto ni Lord nga maglakat kita upod ang pagtuo, hindi upod ang kahadlok. They choose obedience over convenience, holiness over popularity, and purpose over pleasure. Ano gusto ni Lord? Mutuman ta. Even sa time nga grabe ang discomfort sa aton. May time ba nga grabe na ang pulaw, kapoy na, pero kinahanglan mo magapon magsimba? No, katulugon ka sa simba, pero kapanin ka mo dahil gapon. Tama, gusto mo tayo matulog? Kay dati, sa simbahan naman, isa lang ka-oras, tapos doon. Pwede mo lakad ko dito, pangalawag na, amen na, okay na, uli na tayo. Tama, dali kay may half day bagid, kisa whole day bagid, kisa magabihan bagid. No, sobra-sobra na simba dyan. Tama? No?
Pero actually sa langit, 24/7. Day and night, night and day. No, dili practice pa lang ni. Tama, practice pa lang ni. Actually, kita patarang anon ta. Tama, sometimes kita nga, Lord, dali nubo-nubo lang ba? Lord, dali makaulit kami dayon ba? Kaya dako pa kami sa ibrahon, dako pa kami sa ikuton. Tama ba na? No, pero sometimes we choose to obey the Word of God because the Word of God says, keep the Sabbath day by keeping it holy. Miskan kapoy, miskan namin na tayo magtulog, magpahuway, magpahilot, balik ko sa dagat. Sundo ng emosyon. Remember sa Word of God, keep the Sabbath day by keeping it holy. Do not neglect. Hindi daw pag i-neglect ang panagtigong, panagtapok. Because no man is an island. Mabili mo katapat, nalipay ko kay Ari Kadiri Subong. Nabrabali mo katapat, mas labaw nga nalipay si Lord nga ara ka subong. Holiness over popularity. Ano siya? Nakita ka mo sa mga artista nga grabe na subong? Tama? Ang ibang subong kung maglagaw, diri hindi pa man kayo diri mga liberated ang mga tao, no? Lagaw ka sa Jansan. Way na may gabra. Ang mga tao dito iban mo ay nagabra. Tama? Kag may mga artista nga wala sila gabra, that's why ginasunod sa mga tao nga daw artista man. Yung feeling na artista sila. Tama? Kanang mga artista nga naga-pek short. Mga artista nga naga-crop top. Damo ka man sa mga kabataan subong, nga makitaan mo nga naga-crop top. That's why, pagkapot sa balay mapanuhutan, sakit tiyan. Tama? Alam niyo mo sakit ang tiyan, nagabiyahe nga naga-crop top. Tama? Siyempre, diri nga area, alam mo din ang rural or urban? Urban. Ang rural, amo na ang city. Pag maglakad ka sa Jensan, dito mo makikita ang nagklase-klase. Rural ni, tama? Rural ni, urban ang city. Dito grabe na calibrated ang mga bata. Tama? Basta Word of God, sometimes, gina-choose naton ang holiness over popularity. Kaya feeling mo pag naka-short ka, sexy ka na. No? Feeling mo pag naka-sleeveless ka, sexy ka na. May mga lalaki na nga magtanaw-tanaw sa imo. No? Sometimes, wag subong, nadawang, kung lakat ka sa Facebook, sa feed, diba? Damo sa mga tao nga nagapakita sa cleavage. Because they thought they are popular. Pag damo ka sang like, heart, comment, popular ka na. Pero ang anak sa Ginoo, we are different from them. We choose to become holy. No, ginapili na ito ang pagkinabuhi nga, pagkabalaan, even sa aton nga pananamit. Kung dati, hubadera kita, no? I admit that before. No? Kanang, grabe, short. Kung short, no? Bahala na. Kaya nga man, kinaisip mo nga, ari kay, para damo like, damo heart, damo comment. No? Sleeveless kung sleeveless, agwa, cleavage kung gwa. Pero, ma-realize mo, that this body, it is not our own. This body belongs to the Lord. And this body, this is the temple of God. Amen? This is the temple of the Lord. Hindi ni aton. No, kung dati, abi ba, ang paglaslas, okay lang. Kaya sakitan ko, Lord, malaslas ko. No, para makuha ang pain. Hinumdami nga ang kaning lawas, hindi ni mo. Sino nila ginatapo ko nila yung lawas? Nasumbag. No, ginatampa. No, ginabunggo ang ulo sa pader. Tama? No, ginabunggo ang ulo sa pader. Masakitan. Remember, this is not our body. This is not our own. This body belongs to the Lord. This is the temple of God. Wala kita sa katungod nga saktan or even kanang hikuan. Nung kinilawas, ano ang pinakauso karon? Tato. Sad to say, even the pastors of the Christians
or pastors of the different churches, may mga tattoo. Klaro sa klaro, no? Kung may tattoo ka naman, no, wala ka mahimo sina. Kaya wait sa nahambalan. Pero klaro sa klaro nga ang pulong sa Ginoo nga naghambal, hindi ka magpatato. Meron sa Word of God. Ako dati itong alang-alang ahat ko or alang-alang kadahat ni Kristohanon, gusto ko lang ng mga tato. No? Kanang symbol sa faith, hope, and love. Di ba? Kabila ko ng faith, hope, and love yung symbol? Heart, heartbeat, ay cross, heartbeat, kag heart. Pero nabasa ko ang Word of God, ginbawalan galing Lord ang magpatato. But sad to say, para main kasubong, tato ka dere. Parang cute lang, minimalist na tato. Dere. Tama? Dere. Ang iban, verse. Tama? John 3:16. No? Tuod na. Tuod na. May pagit Jesus. Oh, may ginagawa ko, pastor, dere. Gimatatuan dere. Kung may anak sa pastor, dere pag ginagpatato. Pag ko dere, di makita ano. But always remember, kita nga anak ta sa Ginoo, we are not into popularity. Wala natin kina-desire ang, kumbaga, ang mainila kita sa kalibutan. Kaya anuhon natin kung kilala kita sa kalibutan, pero hindi kita kilala ni Lord. No? Kilala ka sa kalibutan. Miley Cyrus, no? Yeah! No? Michael Jackson, no? Pero last part, kilala sa ni Lord? That's why we need to read our Bible. Para ma-align kita sa truth. That is the Word of God. Prophetic warning. Compromise silences your authority. Alignment restores your influence. Kung mag-compromise kita, mas-silence ang atong authority as a child of God. No? Pero kung mag-align kita, maka-influensya man kita sa mga kabataan nga magkinabuhi sang tama. Kalibutan subong, grade 6 pa lang may nobyo na. O grade 5 pa lang may nobya na. No, o may nobyo na. Tama? No, bata pa lang, nag-engage na sa sexual immorality. Ay, ang sexual immorality, ha, hindi lang ng intercourse, but even ka ng kiss. Abi na itong lipay, kasi na. Pero actually, gusto ni Lord nga karon ng kabataan ma-preserve. That's why, damo sa mga kabataan, subungan nag-struggle sa lust. Kaya nga man, kung magtanaw ka sa Facebook, diba? Grabe ang mga advertisement. Even kung magtanaw ka sa television, grabe ang lust. Nadamo sa mga kabit-kabit. Kaya gina, pasalida nila ang kabit-kabit. Tama ba? Kung may kabit, kay grabe ang dance. Tama, malipay ang tao, ang audience. That's why, damo sa mga broken family. Kaya gina-normalize sa kalibutan nga okay lang ang broken family. Okay lang ang magrelasyon sa babae sa babae. Tama ba? Gina-normalize mo sa kalibutan na okay lang magrelasyon sa lalaki sa lalaki. Wala man sa maginapakan ng tao. Hambay nila, 1 John 4:8, God is love. But God hates sin. God is love. That's why nagpakamatay siya sa cross. Pero ginakaligut-gutan ni Lord ang sala. That's why kung makasala kita, tumbangan sa Ginoo, bow down at the feet of Jesus. Especially ka ng sexual immorality. Wala na ginakalipay dapat. Nga ika-proud mo. Ika-proud natin. That's why kung hindi magtinarong ang mga anak sa Ginoo, kaluoy ang next generation. No? Kaluoy ang next generation. Wala sila sang sumbanan. Wala sila sang good example. Sometimes, una-una sa bata, si ate gani. Si mama gani. Mama? Nga, isa ka broken family pagkaabot sa anak broken family man. Tumagabi ang struggle sila. Kung ikaw karon ko mubarog ka, imo nga iputlon ang tunglo, ang imo nga anak hindi na mag-struggle. That's why ang pagiging faithful hindi dapat ipass on sa mga anak pag-start sa aton subong nga nakabati. We need to become
in the sight of God. Damo subong mga lost. Wala nakabalo sa truth. Kaya abi nila tama. Na sometimes, no, masarap ang Bawal. Bangkang sarap. ha? Sometimes ang mali ginapakatama naton. Ang tama ginapakamali naton. But that's why parents always pray sa inyong mga anak. Kaya ang kalibutan, grabe kadalog. Grabe ang temptation. Grabe ang struggle. Grabe ang pakigbugno. Number 3, we are heaven's ambassador on earth. No, na-explain ko na kagina, no? We are ambassador on earth. 2 Corinthians 5:20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. No, so gusto ni Lord nga before pamantan niya kwaon, ma-reconcile ta sa Ginoo. No, ma-align na ato nga mga kinabuhi. And because we are ambassador of God, kinahanglan nga mahimo man kita nga representative. Hindi wala sa may kasaway sa aton ba? No, hindi kita sawayon sa mga tao nga ara sa palibot. Pero makit-an nila nga si Kristo ang nabuhi sa aton. No, si Jesus ang nabuhi sa aton. No, as a representative of Jesus Christ here on earth, we represent the culture of heaven. No, actually, ano ang kultura sa langit, no? Sa mga young girls, no? Especially sa mga babae. Ano ang natabo sa Old Testament? Si Rebecca, ginkuha siya sa ilang balay kag gidala kay Isaac. Tama? Kung basahon mo ang Word of God, si Rebecca, ara na siya sa hamtong na edad. Kasi ganun, laon-laon na ito si Rebecca. No? Tama? Sige, 40 na ito si Rebecca. Even si Adam at si Eva. No? Ano ang natabo? Ipatulog si Adam. No? Ikaw ang ribs. Gindala si Eva. No, mga girls, especially sa mga young people. No, hindi gid ka mag-una-una pakita motibo sa lalaki. Tama? Subong ang nagapanligaw, hindi na lalaki. Babae na. No? Huwag na rin ibaba ang ating mga dignidad. Tama ba? Tama? No? Paabot lang Luella. No? Padang pumunta siya sa Ginoo. No? Ha? Santo sa subong ang panahon, babae ang nagapangariyag sa? Okay. Babae ang una nagapakita motibo, nagapanghagad, nagagarit-garit. Hamba daw nila, pag may ano kung may piso daw, nga may ara sa turok unon, pagpalapit sa piso, ano sa piso? Tanawon? Tanawon? That's why, si Samson, nagabi ka strong. Pag-abot ni Delilah, si David, grabe ka warrior. Pagkita ni Bathsheba, that's why ang weakness din sa mga lalaki kay babae. That's why babae dapat hindi kita magpakita sa motibo. Kasi grabe mo naging siya ka-crush. No? Grabe naging ka-in love. No? Kaya may ara sang proper. No, nang proper. No, lisensyahan ay sa balay. Tama? No, mga boys, lisensya ka mo sa panimalay sa babae. No, titoy, no? No, lisensya sa balay. No, ante, pwede ko pangaluyagan yung mga bata. Oh, na! Mamangkot ang nanay, di, kasalan ka na magpakaon sa ko nga bata. Magbuhi. No, ibalik naton. Sometimes sa subong, di ba? Mga laki, dati grabe ba na mamiss akahoy, magsag-ob. Tama? Pangalagan ng parents. Tama? Tagod lubi. Pero subong, why na? Where na you? Here na me. Grabe no?
See you later. See you there. No, wala. No? No, ikaw isa ang kakasuhan nun. Kung gusto ka maging seryoso din, itama. So, glory to God, no? So, no? Wala pa yung ginagawa sa church, but glory to God, may ara kita sa kasunod sa Jensen, no? No? So, sino kaya yun, na? Abangan! No? So, we praise and thank the Lord for their life, no? So, I believe, no, i-announce pa na sa Jensen sa tomorrow, no? Tomorrow, and we praise and thank the Lord for their commitment, no? Even ka ng pag-abstain, no? Abstain good, no? And we praise and thank the Lord for this wonderful, ano ba ka ng kaninga nitabo sa church, no? Ha? Kalang wala, abstain sa mga sala. No? Nag-abstain sa sala ba? And kita runggit, gilisin siya sa kay pastor, no? Gilisin siya sa parents, tama? Gilisin siya sa, di ba? No? No? Kanang tama ba? No? No? Abangan, no? Skill ko na ba, no? Patagigay ko sini, no? No? But glory to God. I praise and thank the Lord, no? Di ba? Why pa may lisensa? No? Kagway na lisensahan. Lisensahan. No? So, glory to God, no? Kaya nga man, gusto ni Lord nga mabalik ang kultura sa langit. No? Mabalik ang kultura sa langit, Dre. No? Okay, malayo na ta! Prophetic truth, where you stand in obedience, heaven stands with power. No? Kung stand kita sa pagtuman, no? Kung mag-stand kita sa mga pagtuman din ang langit, no? Iyang hatagan ni Lord sang gahum nga mahitabo ang dapat nga mahitabo. No? Even ang langit ba, mustand para sa aton. That's why, kung ano man ang bulong ni Lord, mahitabo. Kung ano ang isaad ni Lord, mahitabo. So, sino din may ara sa mga saad galing sa Ginoo? No, mahitabo na siya. Matuman na siya. No? Paabutan lang. Pero sometimes, no, kapoy ang pagpaabot, no? But God wants us to become patient. Number 4, bringing heaven into earthly realities. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kingdom citizens bring peace into chaos. Kung grabe na ang kagubot, ikaw itong mag-declare peace. Hindi grabe ang kagubot, masali ka man sa gubot. Ang gawiyawalan na, yaw-yaw ka man. Sali ka man sa yaw-yaw. Tama? Pero declare peace. No? Lord, I speak peace. Diba? For example, nagrabe ang pila. Diba? Yaw-yaw ka man. Ano klase ang pila naman? Pag nag-yaw-yaw dito, yaw-yaw gani naman. Wala klase ang gobyerno. Wala pulos ng gobyerno na eh. Oh. Pero ikaw itong mag-declare peace. Lord, I speak peace upon every heart. Light into darkness, love into broken places, and demonstrate righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. You are not waiting for heaven. Heaven is working through you. Nung wala na tayo nag-abot, kwaon na sa Ginoo para ma-experience ito ng langit. Pero karon pa lang, kinabuhi na natin kung ano ang langit. Because heaven, ang heaven, amo na siya ang kanang eternal home with the Lord. Ang impyerno daw, isa ka place nga wala ang presensya sa Ginoo. So pwede ba ang tao nga ara sa kalibutan mahimong impyerno ang kinabuhi? Pwede. Pag wala gali ang presence ni Lord nga nagupod sa ato, impyerno ato ni kinabuhi. Di ba daw sa mga panimalay nga pero matian ano klase nga pag kinabuhi ni nga impyerno. Kaya nga man wala ang presensya sa Ginoo. Pero kung ara ang presence ni Lord, there is love, there is joy, there is peace, there is hope. There is joy. Tungkol kay ara pa ng presence ni Lord. Number 5. Last, the power and privilege of kingdom living. Hambali mo katapad, it is a wonderful privilege. It is a wonderful privilege. Amen? Isa ka dako nga pribilehiyo nga nahimot ang anak sa Dios. Amen? Colossians 1:13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of Son of His love. Gabigin ang gugma sa Diyos.
pinaagi kag tungod sa gugma sa Ginoo giluwas niya kita. Gilukat niya kita sa kangit-ngit palakat sa kasanan. That's why may maabot man nga sitwasyon sa kanya kinabuhi, palangga ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Dios. Labaw pa sa paghigugma sang tako. No? And labaw pa sa paghigugma sa kalibutan. No, amon ganing hambal, palangga gid namon si mamang pero mas labaw nga palangga siya sa Ginoo. Amen? We love one another, pero labaw nga palangga ta ni Lord. Ang love ni Lord para sa aton, hindi ikatandi sa pagpalangga sa tao. O hindi matumbasan ang pagpalangga sa Ginoo sa aton, sa pagpalangga sa tao lang. Because our love is very limited. But the love of the Father is unlimited, unfailing. Wala sing pagkapakyas, wala sing pagkalubad. Amo ng paghigugma ni Lord sa imo kag sa akon. Nabali mo katapad, higugma ka sa Dios. As a kingdom citizens, you walk in authority, not defeat, purpose, not confusion, power, not weakness. Wow, no? So ang matag sitwasyon may ara sang tumong. May ara sang rason. Kung wala kaging kitawag ni Lord para mahimo nga piltito. Kitawag kagin pili ka ni Lord para mahimo nga madinaugon. Hambalin mo nga kapag madinaugon ka. You are victorious. We are victorious. Prophetic declaration. Ano yung daton nga mga tuo nga kamot sa tunga kasing-kasing. 1, 2, 3, go! I am authorized by heaven. I walk in divine authority. I manifest the kingdom of God wherever I go. Amen. Conclusion. A call to alignment. God is raising believers who know who they are, live what they believe, and represent heaven boldly. So ikaw kung ako, gitawag ta ni Lord to represent the kingdom of God. To represent, gabi no? Gitawag ka ni Lord para maging representative. For example, tawagan ka ni Ferdinand Bongbong Marcos. Ala nila si Genevieve Sario. Pwede ko siya nga mahimo nga representative sa Malacanang. O ikaw, bisan lang tungkol ka kay Marcos. Ang ako nga sweldo sa iya kay 1 milyon? Yes or no? Deal or no deal? Mama ka ba nga, ay no deal lang, kaya wala pulos ang presidente? Nakamukabas na? Yeah. Noy, wala isang pulos ang gobyerno. Ba? Ikaw, gabi ka pa na imong mabot si Marcos Dre. Palay nga sultan siya, di ba? Magrespeto gyapon ta oy. Di ba tama? Tama ba? Ara gyapon ng respeto. Miskan makahaba ka nga Lord, ano na tamo sa Pilipinas. Pero pagka-arang iya nga presensya, ara gyapon ang respeto. How much more si Lord nagtawag at nagpili sa imo nga mahimo niya nga representative. Kalang iya nga reward hindi lang bahandi. More than that. Labaw pa sa kwarta, labaw pa sa mangkad. Kinabuhi nga wala si katapusan. Ephesians 2:19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. No, hambali ang imong katapad. Welcome to this family. Welcome to this family. Oh, welcome to this spiritual family. Welcome to this spiritual family. So we are the brothers and sisters in Christ. No, kita magurutod kita kay Kristo. So that's why, pag ang isa daw masakitan, di ba, masakitan man ang tanan. Pag ang isa malipay, malipay man ang tanan. Pag ang isa mahimong madinaugod, madinaugod man ang tanan. Kaya naman, we are family. Kagusto ni Lord nga mabutang naton sa aton nga huna-huna kag kasing-kasing nga si Lord siya nga aton nga Papa. Kag ang isa ka Papa, wala siya sang kalain nga handom. Ang handom niya, puros maayo. Ano ganang iyang will? Good? Perfect and pleasing. Maayo, makapahimuot, kag sakto. Tama. Perfecto. No? That's why, kung may arak man sang dako nga plano si Lord sa aton, may arak man sang dako nga challenges nga pinag-ian. Amen? Gusto ba na sang dako nga panalangin? No? Amen! 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 Amen man ta sa dako nga challenges? Oh,
Amen. No? Magduwa-duwa na ito, but always remember that God, He never sleep nor slumber. May pa sa kanta, even sa word niya. Wala natulog si Lord. Gusto lang ni Lord nga ipintindi sa aton nga na hindi ka taga-kalibutan. Kung may problema ka, amo nang nagapamatuhod nga Lord, hindi ka taga-kalibutan. Kasano ba na unta tato nga problema? Di ba, no? Makamba ka, Lord, salamat na impas. Sunod naman nga utang. Tama? Lord, salamat na tapos ang project. Isa naman ang project. Tama? Tama? Nag-level up, nagadako ka, nag-level up man ang problema. Lord, na-reconcile ang taan nito, Lord. Isa naman. No? Wala sang katapusan. No? Kaya nga man, dili sa kalibutan, wala sang katapusan nga kasakit. Pag-antos. No? Pagsulay. Sugpon-sugpon ang ginahatag ni Lord para kita ma-feel comfort sa kalibutan. Para mangandoy kita sa langit. Final prophetic declaration. Atong ibutan atong nga mga kamot sa atong nga kasing-kasing. 1, 2, 3, go! I declare and I decree that I will live in such a way that when people encounter me, they will experience the culture of heaven on earth. Closing declaration, ginahangin ko ang tanan sa pagtindog. And let's declare this declaration. 1, 2, 3, go! I am a citizen of heaven. I live as heaven's Representative on earth. God's kingdom is revealed through my life. Amen. Atong idoko aton nga mga mata.